At kaugnay sa kalakaran ng droga sa Bilibid at pagtatalaga roon ng Special Action Force bilang bantay, makakapanayam natin si incoming Bureau of Corrections Director Major General Alexander Balutan. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga naman, Kara, at sa inyong nanonood. Okay, sir, pakipaliwanag po sa amin kasi itong balita po na merong droga na nakakapag-transaction pa rin for drugs, itong mga convicted na mga drug lords dyan sa Bilibid. Bakit po ba hindi nagtatagumpay yung mga dating pamunuan ng Bilibid sa pagpuksa ng problema sa droga at iba pang mga illegal na aktibidad dyan mismo sa loob ng kulungan? Yan na nga ang problema natin dito. Obviously, there is a collusion between the inmates and the prison guards. Ginagawa naman ng paraan ng lahat ng namuno sa Bucor ang kanilang makakayanan para ma-stop na itong ating pagpupuslit ng mga kontrabando dun sa loob ng bilangguan, particularly dito sa New Bilibid Prison. Pero ganun pa rin nakakalusot. Ang ibig sabihin lang niyan ay may nababribe pa na mga prison guards doon sa loob ng, na nagbabantay doon sa loob ng ating NBP. Okay, sir, can you give us an idea, ilang percentage po, ilang porsyento po ng mga prison guards or mga personnel ng Bilibid ang nakikipagsabuatan or meron po kayong hinala na nakikipagsabuatan dito sa mga drug lord? Doon sa NBP, there are more or less 930 prison guards. Iba pa yung mga nandun sa mga opisina. But ang palagay ko, malaking porsyento nitong 900 nito ang may alam sa pagpapasok ng mga kontrabando sa loob ng Bilibid Prison. Okay, majority po of the 930 personnel na nakatalaga, yung prison guards na sinasabi nyo, may kinalaman po or may alam? May kinalaman at may alam. Parehas yan. At ganun na, kaya nga namin ipinull out sila at ipinasok natin ang Special Action Force dito ng isang araw para ma-beef up yung kanilang pagbabantay. At yung kakulangan ng gwardiya dun sa loob din ang isa ring dahilan na nakakapasok yung mga kontrabando. Kaya nga sa 930, ang laman ng New Bilibid Prison ngayon ay inaabot ng 23,000. Ang ibig sabihin, yung malaki ang ratio between the inmate and the prison guards. Okay. May balita po na ito po yung report po ni Maris Umali, ang sinasabi po 1,000,000 piso umano ang suhol raw sa mga jail guard kada cellphone. Parang napakalaki po naman ata ng suhol na ito. Paano niyo po matitiyak na matitigil po ito? Magkano po ba ang sinasahod, sir, ng mga jail guard? Ang sinasahod ng mga jail guards na yun, nag-a-average lang ng 8,000 kada buwan. Kaya nga, ang paggalugad na ginagawa ngayon ng ating mga sa NBP ay isa lang itong parang short gap solution lang. Ang kailangan dito ay talagang paangatin ang kalidad at ipatupad yung tinatawag natin na Bucor Modernization Law or RA 10575 na nagbibigay ng solusyon sa lahat ng problema. Unang-una yung facilities na kailangan nating damihan dahil nga doon sa congested na yung lugar at iangat yung sweldo ng ating mga prison guards na kapantay ng uniform services ng Armed Forces of the Philippines. At siguro rin, sir, kung talagang napatunayan na may nakikipagsabuatan talaga na prison guard doon sa mga drug lord, hindi ba dapat tanggalin na sa pwesto ang mga yan at hindi na pabalikin? Mangyayari po yun at wala tayong patatawarin dito. Kailangan nito one strike policy lang. Pagka nagkasala ka, kasuhan ka o bibigyan ka ng karampatang parusa sa iyong nagawang kasalanan. Okay. Sa tingin niyo po ba, sir, naging epektibo po itong Oplan Galugad? Kasi kami nga, we lost count na kung ilang beses na itong Oplan Galugad. Every time magkakaroon ng Oplan Galugad, meron at meron laging nakukuha
Pero parang tila hindi rin tumitigil yung dami ng mga illegal na aktibidad at mga kagamitan na nakukumpiska dyan sa loob. Yan na nga ang problema natin dito. Pero malaki na rin ang naitulong ng Oplan Galugad. At meron tayong strong message dito na hindi kayo dapat na makapag-sabwatan yung guard at saka inmate at makapagpasok ng mga kontrabando. Ang dapat natin kasing i-improve dito, pero mahirap kasing i-improve sa madali lang na panahon, yung kanilang integridad, yung karakter, yung kanilang pagkatao. Maraming elemento ito na dapat na tingnan para talagang masolusyonan yung problema dito sa Bucor. Sa mga nakaraang Oplan Galugad, sir, nakita namin merong mga istruktura dyan sa loob ng Bilibid. Merong mga swimming pool, may mga magagarbong kubol. Paano po natin masisigurado na hindi na ulit makakapagtayo ng mga ganitong klaseng mga infrastruktura dyan po sa loob ng Bilibid? Ay kaya nga ho, andito na yung Special Action Force at pinalitan na natin ng Special Action Force yung mga gwardiya doon sa loob. At ngayon tinitraining sila. Kami na yung SAF na ang merong complete control, especially yung maximum at saka yung building 14 where yung 19 na high profile inmates ay nandun. Sinisigurado ko sa inyo na hindi na makakalusot yung mga malalaki talagang obvious na bagay doon sa loob, katulad ng jacuzzi na yan, TV na yan. Right. Kasi obvious naman na kailangan na bantayan ng husto yung ating mga gates at saka bantayan din yung nagbabantay. Alright. Bakit sa tingin ninyo mas magiging epektibo ngayon at magkakaroon po ng malaking pagbabago dyan sa Bilibid dahil nandyan na yung Special Action Force? Ano po ba yung magiging pagbabago at least doon sa kanilang Kasi strategy? dito, alam nyo, unang-una nga sinasabi ko yung facilities. You Opo. cannot, sasabi ko nga, ipatupad yung segregation, yung isolation, kung crowded yung isang area. Tapos, sa leadership, seemingly there is a breakdown of leadership kasi ayaw nang sumunod yung nasa ilalim. Tama. Maybe or perhaps, with my strong leadership, magagampanan natin ito. At kailangan mag-toda line sila at sumunod sa ating patakaran. And at least itong Special Action Force, ito ay hindi pa nakakahalubilo ng matagal nitong mga inmates dyan. So, kumbaga fresh na fresh sila pagpapasok sila dyan. Pwede sila talagang magbantay at pati yung mga nagbabantay na existing ay mababantayan din nila. That's correct. Kara. Okay, sir, meron din pong may nagsasabi rin po na totoo po ba ito? Kayo na rin pong magsabi na ililipat daw yung ilang mga drug lords sa isang military facility? Pwede po bang linawin ninyo po ito, sir? Merong possibility na ilipat namin sila. Ang problema nga namin doon sa NBP yung facilities. Kulang tayo ng pasilidad na i-house lahat yung napakaraming inmates doon. Kasi halo-halo sila doon. We have to break yung tinatawag natin na culture of violence, culture of corruption, gangsterism, lahat na yon. At hindi mo sila, hindi natin mabibreak yung culture na yan kung hindi natin sila mapaghiwa-hiwalay. Ngayon, yung 19 na sinasabi nating high profile, tinitingnan natin yung possibility at binisita na nga namin, nagkaroon kami ng inspection doon sa ISAP Detention Center at saka doon sa Tanay at maaari din gamitin yung Caballo Island sa Cavite. Okay. Sir, alam naman po natin na sinabi po ni Justice Secretary Aguirre na siya po ay may banta na sa kanyang buhay. Kayo po ba, ngayon pa lang, papasok pa lang po kayo as Director of the Bucor, meron na po ba kayong banta sa inyong buhay dahil po dito sa inyong mga aksyon na gagawin? Sanay naman na tayo dyan at matagal na rin tayo sa larangan ng
dito sa Armed Forces of the Philippines. At sa Mindanao nga, nagtagal din ako. Ang sinasabi ko, bakit ako matatakot na pagbantaan? Samantalang yung nagbabanta sa akin, nandyan naman sa loob. Ang hinahabol natin doon sa labas, nung andun pa ako sa Mindanao, mga rebelde at Abu Sayyaf doon. So, sanay na ako dyan. Ina-expect ko na magkakaroon tayo ng pagbabanta sa mga, lalo na sa mga naapektuhan dyan sa loob ng Bucor. Mensahe niyo po, sir, para doon sa mga prison guards at mga personnel po ng NBP na sinasabi niyo po ang ilan sa kanila o marami sa kanila nakikipagsabwatan doon sa mga drug lords na nakakulong ngayon dyan sa Bilibid. Nakikiusap ako na lahat tayo ay magsama-sama at mag-isa tayo ng layunin na linisin ang Bucor. Lahat ng mata ay nakatingin sa atin. Ang ating presidente ay sinasabi nga na dapat tutukan yung problema dyan sa Bucor dahil dyan ang gagaling yung mga tradings ng mga drugs. Accordingly, 75% ng trading dito sa Pilipinas ay ang nagkukuman o nag-uutos ay nandyan sa loob ng mga kulungang pambansa natin. At winawarningan ko ang lahat ng empleyado, lahat ng prison guards. Yung iba dyan, nandun na ngayon sa nagte-training sa Calamba, Laguna, na mag-straight na tayo. Alam ko, yung iba dyan, victim of circumstances, so to speak. Pero iba na ngayon, bibigyan natin ng tuon din yung inyong kapakanan at ang kailangan dito sumunod lang kayo sa pag-uutos at magtiwala kayo sa leadership, sa bagong liderato at bibigyan ko kayo ng pagkakataon na maiayos ang inyong trabaho, ang inyong buhay at mapaglingkuran natin ng tapat ang ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyo, incoming Bucor Director Major General Alexander Balutan. Salamat po, sir. Salamat ng marami, Dr. Sara David.